Isang mapagpahalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is yung second day natin ng pagtalakay sa ating current series, which is Promises of God's Provision. Ngayong araw, ang topic na ating tatalakayin ay ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating kailangan, may pero sa dulo, di ba? Sabi nga rito, God is generous to those who advance the gospel. So, kumbaga, may condition, di ba? Hindi lang tayo laging tumatanggap dapat. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Philippians chapter 4 verse 19. So, in English Standard Version, "And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Jesus Christ," or Christ Jesus. So, in Tagalog translation naman, or in ang salita ng Diyos version, "Ngunit ang aking Diyos ang magpupuno sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan, ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus," o kay Hesus Kristo. So, sinasabi lang naman dito na si Lord God ang tanging makakapagpuno ng mga kailangan natin. He is the only one to supply every need of ours, diba? Yung need nating lahat. According to His riches, ayon sa kanyang kayamanan, sa kaluwalhatian kay Hesus Kristo, diba? So, medyo complicated siya. Pero, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, God's promise of provision is meant only for generous people who love to advance the gospel. So, yung pangako ng pagbibigay or pag-supply sa atin ni God ng mga kailangan natin, or yung pangako ng pagbibigay or pag-supply ni God is meant only para dun sa mga taong who are generous to love the gospel, diba? Yung mga nagmamahal sa salita niya, sa gospel niya. Kasi when we say gospel, yung mga salita niya, aral niya, diba? Yung binibigay niya sa atin. So, yung promise of provision niya is meant only for those generous people who love to advance the gospel. I-advance, kumbaga, hindi siya nag-i-stay as is, diba? So, ina-advance natin, kumbaga, one way na lagi natin binabasa, pinapang-disciple natin sa iba. So, ginagawa natin siya or ginagamit natin siya in good use, yung makakapag-glorify ka God. So, that is what we call advancing the gospel. Number 2, God's promise of provision is meant only for faithful managers of God's blessings. So, yung promise of provision ni God is meant only para sa mga tapat na nagmamanage ng mga blessing ni God. So, kapag binibigyan tayo ng blessings ni God, we should be able to manage it faithfully, yung may pagtitiwala, yung alam niyang mapagkakatiwalaan niya tayo, diba? Kasi hindi sa atin galing yan. Kay God galing yan. So, we should manage it properly and with faithfulness. Number 3, God's promise of provision is meant only to bring glory to God. So, yung promise of provision ni God is meant only or ginagol nun to bring glory to our God, to Himself, di ba? Kasi nga gusto niya na itinataas yung pangalan niya. Especially tayo, gusto niyang tinataas natin yung pangalan niya, tayong mga anak niya. So, ayun nga, God's promise of provision is meant only to bring glory to God or to Himself. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, be generous in supporting the advancement of the gospel. So, kailangan maging generous tayo kapag sinusupport natin yung advancement of the gospel, di ba? Kailangan we are willing to do everything
to give everything para lang masuportahan yung advancement ng gospel, di ba? Number 2, be a good manager of God's blessing. So, gaya nga nasabi ko kanina, we should be a good manager. Kailangan ma-manage natin properly and faithfully yung mga blessings na binibigay, pinapa-unlock ni God sa atin. Number 3, be conscious of giving glory to God. So, dapat conscious tayo lagi sa pagbibigay ng glory kay God. Dapat alam natin yung mga tama at mali. Alam natin na lagi dapat natin siyang ginagawa para hindi nawawala sa isip natin, di ba? So, ayun nga, be conscious of giving glory to God. Kasi, ayun naman yung goal kung bakit niya tayo binigyan ng promise of provision, di ba? Kaya nga, sabi rin sa topic natin ngayon, promises of God's provision.